iniisip ko, I wonder if meron pa siyang hino-hold back. Senator Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay Michael Maurilio alias Rene. Dapat anyang kasuhan ito ng perjury at lying under oath dahil sa pagsisinungaling. Na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa... Imbis na tulungan para malaman kung gaano katotoo itong mga allegation ni alias Rene laban kay Risa Hontiveros, abay mukhang kabaliktaran ang mangyayari na gagawin ng isang senador. Pangalanan na po natin kay Senator Win Gatchalian, nakilalang kaalyado nitong si Risa Hontiveros. Kakasuhan umano ng perjury itong si alias Rene na kumanta na si Risa Hontiveros ay bumayad sa kanya upang magsabi na mga kasinungalingan laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero sabi nga ni Spokes Attorney Harry Roque, itong si Risa Hontiveros ay dapat po matanggal dahil po sa kanyang ginawang kasinungalingan at sanay umano itong si Risa Hontiveros sa pagtatanim ng mga testigo. At yan din kasi mga kababayan natin ang sinasabi ni Attorney Topacio. Actually, hinahamon pa nga siya ni Attorney Topacio na si Attorney Topacio ay kasuhan niya para ilabas umano ni Attorney Topacio itong mga ebidensya. Ngunit dito kay Attorney Harry Roque, mukhang may ipit itong si Risa Hontiveros. At hindi lang po yan, no? Mga kababayan, ginawa din pala nila ito sa isang dayuhan na umano'y miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at naglingkod din kay Pastor Kibuloy. Sinubukan nilang i-convince na isa sa magtitistigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy katumbas ng napakalaking halaga. Kaya ang kwentong yan, pag-usapan natin at dito natin simulan, no? Sa unang sagot, paliwanag ni Attorney Trixie Cross, mga kabayan. And then sunod natin, itong si Win Gatchalian. Ano yung kanilang plano? Imbis na tulungan, bakit kakasuhan pa? Ganun ba yun? O, sige. Bumaliktad, Pera. Maliwanag naman sa kanyang narration. Hindi tinakot. Pera. Yes. So, may ano doon, kumbaga, creatively, parang ibang-iba yung diskarte niya. Di ba? Kasi yung iba, kay Leila de Lima, papatayin yung pamilya. Correct. May threat, may oppression, may ano. Pero in this case, ang iniisip ko, I wonder if meron pa siyang hino-hold back. Posibleng ganun. May hino-hold back siya, sabi nga po ni Attorney Trixie Cross. So, kasi hindi nga ito under oath. Tapos this was made in a video, ni-release sa social media. Hindi natin alam ano yung purpose. Ano yung purpose? So, tingnan natin mga kababayan, no? Kasi sa ngayon, wala pang follow-up video po itong si alias Rene. So, yun pa rin kung anong una niya nilabas. So, nagsalita na rin po itong si Attorney Torion, Senator Bato, nagsalita na rin, no? Na hindi katanggap-tanggap itong ginawa ni Risa Hontiveros if totoo yung sinasabi po nitong si alias Rene. Siyempre, si Senator Bato hindi naman agad naniniwala basta-basta dahil mahirap na, baka nga naman biglang bawiin niya po yung kanyang statement. Okay. So, ako, magkakaroon siya ng komentary. Right now, we can comment on it. Pero ano yung value niya kung ilalabas yan ng ganyan lang? Ang value niya ay kung magtestigo siya sa hukuman. Or kunin siya uli at mag-testify sa Senado. legislature. Yun nga lang, magkakaroon ng ano yan, ano yung purpose? At saka credibility. Credibility is one, the other is kalaban mo na, senador. So, yun nga yung nakakatakot dito para kay alias Rene. Kasi kalaban niya ngayon is senador na. So, ibang issue yan na nagwi-witness ka against the senator. Ito, Attorney Trixie. So, siyempre, panggigipit, pananakot. Yan po yung gustong sabihin ni Attorney Trixie Cross, mga kababayan. May tanong lang po ako, like, do you think po it's character assassination for our Senator Risa dahil sa impeachment kay VP Sara? Layo naman yung tanong ni ma'am. Anong connection ni Risa Hontiveros doon na kay VP Sara para siya ay sabihin natin character assassination? So gustong palabasin ng babae sa kanyang tanong. Si VP Sara yung nasa likod, ganon? I-character assassination si Risa Hontiveros. Pucha, hindi mo na kailangan character assassination si Risa Hontiveros dahil ika nga, markado na siya sa pagiging sinungaling at tanim witness diba? I think na kung magka-character assassination, intayin natin na magkandidato siya. Diba? So, palpal. Kahit magkandidato pa actually si Risa Hontiveros, hindi kailangan yung mga ganitong klaseng character assassination Ilang % lang yung may gustong maging presidente siya.
mababawasan pa yan. O, pagsamahin na nila yung kanilang nakuhang percentage ni Tamba, ni Lutang, ni Tulpo. O, para kaya nilang pantayan si VP Sara. Mag-collab sila sa animpulsa sila. Hindi na kailangan character assassination, mga kababayan. May too punto, early. may punto. Oo. Kasi kung impeachment lang, mas madali na ano. Pero ma'am naman, It's a matter mga of tirahan votes. naman ngayon, maaga na naman nangyayari. I mean, hindi Bagay. naman hindi naman na siya hinihintay na natin campaign period. Kumbaga, at this point, kasi si Risa ngayon yung isa sa pinaka high level ng side High level? Anong level ni Risa? na yun, di ba? Mga Well, liberal. pero one of the highest officials kasi senadora siya. Yan lang, senador Si siya. Senator Sherwin Gatchalian already announced that the Senate itself might sue that Ito yung binanggit ni ma'am, no? Na magpa-file siya ng kaso dito kay Alias Rene, itong si Gatchalian. guy for perjury. Perjury, pwede. The Senate has to be in session. Kasi nagano sila naka-oath sa records of the Senate. So they can use that against the social media, ano niya. Yung against the witness. Yeah. Yeah. Oo naman, pwede naman, but they will Let's talk they have about to be impact. not adjourned. Let's talk about impact. Ano impact nito kay Risa, Miss Senator Risa Hontiveros na may lumabas na ganito? Credibility. Does it fly? Does it may Kung traction to? napanood ko si Attorney Ferdinand Topacio sa Si social Attorney media, Ferdi, na-interview siya, sabi niya, may dalaw siyang personal experiences kay Senator Ontiveros na ganyan ding sistema na yung witness Sistema na talaga ni Hontiveros, no? ay nag-turn around din. Isinusulong ni Ito, panoorin natin mga kababayan, no? Mula sa UNTV. Itong kaso na ipafile ni Gatchalian. Kanina nabanggit na ni ma'am doon sa isang unang video natin. Senator Sherwin Gatchalian ang pagsasampa ng kaso laban kay Michael Maurilio alias Rene na naunang tumestigo sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kaso ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito'y matapos baligtarin ni Maurilio ang kanyang mga inihayag sa Senado at sinabing binayaran lang umano siya para tumestigo laban kay Kibuloy. Ano may sinasabi natin mga kababayan natin, ano? Na imbis na tulungan mo talaga para malaman natin yung katotohanan. Kasi sinasabi is para sa taong bayan, no? Eh, unang-una, itong si Gatchalian, mga kababayan po natin, hindi naman siya yung tinutukoy dito, eh. Hindi naman siya yung person involved dito, eh. Si Risa Hontiveros naman. So, bakit ka pabida-bida, di ba? Ang term dyan, pabida-bida, na magpa-file ka ng kaso laban kay alias Rene, hindi naman ikaw yung involved dyan. Kung may siguro magpa-file ng kaso, hindi siguro si Risa Hontiveros. Ang tanong natin dito, sino ba si Gatchalian para kay Risa Hontiveros? Juwa ba niya si Risa Hontiveros? No, bakit siya yung magpa-file? O, diba? Dapat bilang lingkod bayan, ha? Ito yung punto ko dyan, ha? Si alias Rene is ordinaryong Pilipino. Nagsalita na sinasabi niya siya ay binayaran. Hindi po siya nagsisinungaling na kung noon ay nakatakip siya ng muka para hindi siya makikilala dahil nagsisinungaling siya, no, base doon sa mga binibigay na mga sinusulat or script ni Risa Hontiveros. Ngayon sabi niya lumalabas na po siya, pinapakita niya na yung mukha niya at sinasabing ito na siya ngayon, nagsasabi na po siya ng totoo. So itong si Win Gatchalian, no, bilang isang senador, I think obligasyon niya na alamin ang katotohanan, no? Bilang senador, ipatawag ito, mag-conduct din sila ng investigation, questionin, no? Para kung ano talaga yung totoo, kunan ng buong detalye, o para mailabas din ni Risa Hontiveros yung kanyang sinasabing ebidensya na magpapatunay na si alias Rene ay sinungaling. Hindi po ba? Pero kung mag-file ka ng kaso, in behalf of Risa Hontiveros, kakaiba yun, no? Ano ka ba ni Risa Hontiveros? Bakit ka magpa-file ng kaso para kay Risa Hontiveros? And si Risa Hontiveros magpa-file din po siya. So, ang ano dyan, no, sagutin na lang ni Risa Hontiveros. Kasi alias Rene, napakaganda po yung kanyang paglatag ng lahat ng mga event. Paano siya nirecruit, paano niya sinabi, ano yung kanyang sasabihin pa, ano yung kanyang idadagdag para makatanggap siya ng additional na bayad, saan siya nakatira, no? Sino yung mga nakausap niya, sino pa yung ibang mga tanim witnesses na kanya nakakasama doon sa kondo ni Risa Hontiveros. So bakit si Gatchalian yung mag-file?
mukhang dapat ng kabahan itong si Bianca, no? Dito sa kay Hontiveros at kay Gatchalian. Kuya, kahit joke lang yun sa akin, si Risa Hontiveros, dalaga yan. Si Gatchalian, wala rin kasama. Okay. Iba na ang sinasabi at lumalabas anya na nagsinungaling siya laban sa Senado at taong bayan na isang sampal sa mukha ng institusyon. Dapat anyang kasuhan ito ng perjury at lying under oath dahil sa pagsisinungaling sa Senado. Sa Lunes, isasagawa ang press conference na pangungunahan ni Senator Risa Hontiveros kung saan inasahang magsisiwalat ng iba pang impormasyon kaugnay ng issue. Yan po yung ating abangan, mga kababayan po natin. Kung ano yung magiging paliwanag, mukhang nag-iipon pa ng karagdagang ebidensya, no? O tanim ebidensya itong si Risa Hontiveros. Pero sabi natin, bakit doon sa mga bumaliktad sa iba't ibang hearing sa Senado, no, yung mga nag-recant na mga witnesses ni De Lima, bakit pala hindi nila kinasuhan yun? No? Mga nag-recant na mga ibang tao pa, no, sa Senado, sa hearing sa Senado, na wala pa akong nabalitaan na ano nila kinasuhan. Sa House of Representatives, wala rin. Pero ibang klase dito yung pagbibigay ng proteksyon ni Gatchalian kay Risa Hontiveros. Kung ganun katindi yung pagbigay ng proteksyon ni Gatchalian kay Risa Hontiveros, iba rin yung banat nitong si Attorney Harry Roque. Hoy, Risa Hontiveros, mag-resign ka na daw. Sabi ni Spokes Attorney Harry Roque na siya ring isa sa naging biktima mo daw. Nako, Risa. O ito, Spokes Attorney Harry Roque, papasokin natin. Nito na meron ng lumantad Agoy. na tunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint kay Hontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya. Pwede. Kasong kapal ng mukha niyan eh. No. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place nagagawa ng batas, no? Pangalawa, si Risa gawa ng witness. Hindi ko magawa ng batas. mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa kanya in aid of tanim ebidensya mga kalaban sa politika. Again po ha, lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Hontiveros, sinusuka kayo kasi kayo... Totoo yan. Sinusuka na yung mga yan. 3% na nga lang nakuha ni Risa eh. Tuloy mo, okay pa to si Lini, no? Nakakuha pa ng 19%. Pero si Tulfo, dating ganun-ganun niya sila ni Pipi Sara o dikdikan ba? Ngayon, parang 9% na lang yung kay Rapi Tulfo na wala eh. Nabibisto kasi yung kanilang pagiging manggagamit, no? At mga grandstanding lang. So, wala na. Panggap! Nagmamalinis! Pero nakakadiri naman kayo! Yaks! Kadiri! At yan ang prueba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon. Wow. Mabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Yung mga sakit, mga kababayan po natin, no? Pera ng gobyerno, pera ng taong bayan ay ginagamit nila panluloko para sa taong bayan. And sana totoo rin ito, yung mga lumalabas na impormasyon ngayon, mga kababayan, na maglalabas po may lalabas pa na isang witness laban dito kay Risa Hontiveros. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim Risa, ano kayang magiging komento ni Risa dito kay Spokes ba? Para excited na ako para sa Lunes, mga kababayan. Testigo, no? So, yan po ang aking panawagan. So, ayan, Risa, panawagan ni Spokes, Harry Roque po, mag-resign ka na daw, ha? Dahil ikaw ay simbolo ng kasinungalingan, kabastusan dyan sa Senado. Pero yung isang senador, ang kapal din ng mukha, no? Talagang poproteksyonan pa itong si Risa Hontiveros. Dahil hindi naman natin sinasabi na
hindi niya ipaglalaban, siyempre kakampi niya po yan. Pero sana, bilang lingkod bayan, no, tingnan mo muna. Ngayon pa lang, nagsasalita ka na nakakasuhan, tinatakot po yung taong gustong magsalita ng totoo. Okay, patawag nyo rin. Ulit, magpatawag ng Senate investigation para dyan. Ito, next natin, mga kababayan, ha. Ito daw ang isa sa kinausap na para mag-witness laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Pakinggan natin yung kanyang maikling kwento, mga kababayan. Tried to contact to me in US and tried to force me to tell a lie about KOGC and against pastor, so the pastor cannot go out from the jail because I didn't know who's this person. It starts with the very wise questions. Hi, Julia. How are you? Can I call you? And I, of course, don't know this person. My answer back text was, do I know you? And why do you want to call me? What we're gonna talk about? Then the next text was, I wanna talk to you about the KOGC. And I ask again back, what do you want to know about KGC? I thought it's a full-time worker, and do I know you? So she answered me back, yes, I'm ex-full-time worker in US, and I wanna talk to you. Mukhang kilala ko na to yung tinutukoy niya, no, na nasa US na kumukontak sa kanya. Ito rin po yung isa sa hawak ni Risa Hontiveros na nagsasalita ngayon. About KGC. So I said, what do you want to know about KGC? So sa maikling salita, mga kababayan po natin, no, pinakita niya yung text dito, no, na in-encourage siya na mag-witness din against kay Pastor Quiboloy. Pero ang panindigan niya po nitong puti na ito, sabi niya hindi siya mag-witness laban kay Pastor Quiboloy dahil mabuting tao naman po si Pastor Quiboloy. Kaya palagay ko yung nagdala po dito kay alias Rene na bumaliktad ay konsensya lang po, mga kababayan po natin, no, na hindi niya kaya yung konsensya na ginawa niya kay Pastor Quiboloy. Siguro, ang sinasabi nila na dahil sa pera, baka hindi nabayaran, sumama yung loob, o kaya bumaliktad. And pwede rin na isang rason nakita ko is baka tinakot din siya. So, para makahingi siya ng rescue at tulong, no, sa kampo naman ng KOGC ay gumawa siya ng video, nagsalita siya, no, ng katotohanan. At least mabilis siya, no, matulungan ng taga KOGC, kasi kung lalapit siya basta-basta, syempre, no, magdududa rin yung taga KOGC. And ngayon, palagay ko, kailangan talaga siya mabigyan ng protection. Lalo na po, senador yung kanyang kalaban, hindi natin alam kung anong klaseng tao lumaban po itong si Risa Hontiveros. Kasi kung sinasabi na di umano'y binayaran siya, marami pa daw yung binayaran, nagre-recruit itong si Risa Hontiveros para may kalaban, nagbibigay ng milyon-milyon, yung 1 milyon na yan, kayang gurgurin siya, di ba? Para hindi lang tuluyang masira itong si Risa Hontiveros. And sabi nga po ni Atty. Topacio, di ba? May mga history na ito na si Risa Hontiveros ay talagang involved, no, sa mga tanim ebidensya. And ang isang patunay, ito nga po, di ba? Naibalita po yan noong 2021 kung saan ang isang whistleblower na di umano'y binayaran ni Risa Hontiveros ay nagreklamo laban sa kanya. So, nagbibis lang po dito sa mga lumalabas ng balita, mga kabayan po natin. And of course, sabi nga ni Atty. Harry Roque, dapat ay patalsikin po itong si Risa Hontiveros sa Senado dahil sa kanyang unethical na ginawa, mga kabayan natin. And tingnan natin, no, bukas daw, sa Lunes, mag-press con si Risa Hontiveros. Tingnan natin kung ano yung mga ilalabas niya na sinasabi niyang ebidensya laban po dito kay alias Rene. Okay? So, huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe, and paki-like na rin ang video ito kung inyong nagustuhan, at pwede rin po kayo mag-iwan dyan ng komento sa ating comment section. Maraming salamat muli. God bless everyone.